Yun daw tricycle na ikukuha niya ng prangkisa. Hindi na ba daw kailangan na kumuha pa ng linya o sumali sa tuda. At pwede na siyang mamasada kung siya may prangkisa na sa kanyang lugar. Wow! Yo, what's up mga idol? Magandang umaga, magandang buhay sa lahat ng mga minamahal nating viewers, lalo na sa mga ka-tricycle natin, mga namamasada ng tricycle sa buong Pilipinas. Dito sa bansang Pilipinas, ang tricycle ay public transport. So sa lahat ng may mga prangkisa, sa lahat ng mga may linya, sa lahat ng namamasada, hanap buhay ay tricycle para sa inyong ang vlog na ito mga idol. So shout out mga ka-tricycle. So kasi mga Panole friends, ang issue natin ngayon, ang ating pag-uusapan ay tungkol sa tricycle. May nag-comment kasi sa akin, nagtatanong siya guys. Ang tanong niya sa atin ay, yun daw tricycle na pampasada niya ay ikukuha niya ng prangkisa. Hindi na ba daw kailangan na kumuha pa ng linya o sumali sa tuda. At pwede na siyang mamasada kung siya may prangkisa na pang service niya sa kanyang lugar o sa kanyang barangay. Yan guys. Kasi ang pagkakaiba ng prangkisa at tuda at linya ay pag-uusapan natin guys. So yan, shout out guys. So una na, ang prangkisa guys ng tricycle ay kinukuha natin sa LGU o sa munisipyo ng bawat bayan. Kung ikaw ay nasa city, sa city hall ka kukuha ng prangkisa ng tricycle. Kasi ang prangkisa ay kinukuha yan bawat bayan kung saan ka lugar na mamasada. Hindi yan kinukuha sa LTO o sa Land Transportation Office o sa FRB. Yan ay nakabase sa mga lokal na pamahalaan, munisipyo. Tulad ko, dito kami sa munisipyo kumukuha ng prangkisa. So yung prangkisa na yun ay, ang tawag doon ay prangkisa o franchise. Pero yun ay business permit ng isang tricycle na pampasada para maging public for hire yung ating pampasada. Legal tayo, isang pribilehiyo na binibigay ng munisipyo sa isang tricycle operator para makapamasada ng legal dito sa bayan sa iyong lugar. So yun yung prangkisa guys, business permit yun. Taon-taon yun ay kinukuha. Dito sa lugar namin, sa munisipyo, sa bayan namin, yung pinamamasadaan ko dito, taon-taon ay nire-renew yun. Prangkisa. Kailangan may kanya-kanyang proseso ang pagkuha ng prangkisa. Mayroon ako mga vlog dyan kung paano yung pagkuha ng prangkisa kasi may mga requirements conforme sa mga bayan, ordinances, may mga kanya-kanyang ordinansa ang tricycle kung paano makakuha ng prangkisa. So kailangan mo sundin yun para ikaw ay makakuha ng prangkisa. Kailangan ay tricycle, may motor, may sidecar, kumbaga pwedeng pampasada, tatlong gulong, yan, pwede kang kumuha ng prangkisa. Pag kayo na-aprobahan, yun, legal ka na guys. Legal ka na, kasi pagka nagkaroon ka ng prangkisa, legal ka ng pampasada, public transport ka na. Pwede ka na mamasada. Ang problema nito guys, doon papasok yung katanungan mo. Kailangan pa ba akong sumali sa tuda? Ano ba ang tuda? Ano ba ang linya? So yung linya, yung tinatawag na sasali ka. Halimbawa, yung barangay mo o simula dun sa bayan, yun ang pinakang point, yung mismong bayan, yung poblasyon. Pwede ka na mamasada ng pauli-uli, paikot-ikot, nag-aari ang tawag. O pabalik-balik ka lang doon, wala kang pinipilahan, wala kang linya. Ngayon, kung gusto mo magkaroon ng linya o magkaroon ka ng katuda, sasali ka sa isang samahan. Halimbawa, yung barangay mo, may mga ruta doon sa barangay mo, simula doon sa bayan, o papunta doon sa barangay ninyo, ilang barangay ang inyong babiyahihan, may ruta doon. Pwede kang sumali doon. Yun doon ka papasok, yung tuda. O, pwede ka rin namang hindi sumali doon kung gusto mo. Yun nga lang, di pauli-uli ka lang, pabalik-balik ka lang. Ang tawag sa iyo doon ay buhaya. Pambihirang buhay. O, kasi ikaw ay nangunguha ng pasahero, kahit pasabihin kakilala mo yan o kamag-anak mo o
pwede yun, service na. Pero kung palagi na at may kayo namamasada, araw-araw kayo namamasada, hindi ka pumipila sa kanila kasi nga hindi ka nila membro, ang tawag sa iyo ay buaya. O hindi ka naman kolorom, hindi ka tatawagin kolorom kasi meron kang prangkisa meron kang body number. O, kaya lang, ang tawag nga sa iyo buaya kasi nga babalik-balik ka dun sa barangay mo, ay may mga samahan dun, o yun yung linya, at saka yun yung tuda. O, magtatanong ka rin sa kanila kung gusto mo sumali ng tuda, kung gusto mo sumali ng linya, yung sa lugar nila, may mga membership doon. May mga patakaran na sila doon na sinusunod kasi nabuo na yung kanilang samahan doon, matagal na panahon na, salin-salin na lang yon. Kumbaga para maging membro ka doon, magtatanong ka sa kanila. So kung magkano yung membership, para ikaw maging driver operator nila, sasali ka doon, susunod ka sa mga patakaran nila. So yung tanong mo naman sa akin ay pwede bang hindi na kumuha ng linya at pwede bang hindi na kumuha ng tuda? Pwede guys. Yun nga lang, pwede talaga yun. Ang sagot ko sa iyo ay pwede ka na mamasada. Yun nga lang, di pa balik-balik ka lang. Pagdating sa bayan o sa poblasyon, balik ka ulit sa barangay mo, balik ka na naman sa bayan. Kaya ang tawag sa iyo doon ay makikita ka ng ibang mga may ruta doon. Ang tawag sa iyo doon ay buhaya. Pagmerang buhay. So yun, pwede. Kasi pag hinuwali ka ng enforcer, so yun, pag sinita ka ng mga opisyalis ng samahan na ruta doon, yun na lang sabihin mo na hindi ka magmimimbro sa kanila kasi nga ikaw naman ay may prangkisa. Iba-iba kasi ang patakaran. Una, nung dekada 90s dito sa aming lugar, sa bayan namin, nakokontrol dati ng samahan ng federasyon o samahan ng mga magta-tricycle yung pagkuha ng prangkisa ng isang individual na magta-tricycle. Nakokontrol dati yan ng samahan. Kailangan magkaroon ka muna ng permiso o permit para ka makakuha ng prangkisa. So nung 1990s, pwede yun dito sa aming lugar. Ewan ko sa ibang bayan, pero yun ay pagpasok ng year 2000, tinanggal ng munisipyo yung requirements na yun na makakuha mo na ng permit sa samahan bago ka ma-issue ng prangkisa. Kasi hindi daw kabilang ng munisipyo yung samahan ng tricycle, kumbaga labas na, hindi na LGU. Kaya hindi na naging hadlang. Kaya dito sa amin, open ang pagkuha ng prangkisa basta ikaw ay lehitimong taga-barangay, mayroong tricycle, may motor, may sidecar, at nakasunod ka doon sa mga requirements na hinihingi, may lisensya, o yun nga, barangay clearance, ikaw ay bibigyan ng, i-issuehan ka ng prangkisa. Legal yun guys. At pwede ka na mamasada sa buong nasasakupan ng bayan. Yun nga lang, di wala kang linya. Hindi ka sasali doon sa mga ruta. Ay may kanya-kanya kasing ruta. Papunta doon sa barangay na yon, papunta doon sa kabilang dulong barangay, may mga ruta-ruta, may mga pilahan. Doon pumapasok yung mga pilahan. Yun yung mga tuda. Kasi yung tuda ay Tricycle Operator Driver Association. So yun. Kung sasali ka doon sa isang tuda, yun yung linya mo. Doon ka lang babiyahe. Pero sa lugar nga namin, ay yung prangkisa mo ay buong bayan. Pwede ka maghatid ng pasahero doon. Huwag ka nalang manguha ng pasahero. Kasi ang tawag sa iyo doon ay, pag kayo nanguha ng pasahero doon, ang tawag sa iyo ay buaya. Pambirang buhay. Yun yung realidad ng mga magka-tricycle. So pagka minsan, pag nakipag-agawan ka pa ng pasahero doon sa kanila, minsan may portion pagkakataon na nag-aaway-away. So kailangan magpaliwanagan kasi nga ikaw ay nangunguha ng pasahero, hindi ka naman nila patuda. Pwede naman yan guys. So doon balik ka sa katanungan mo, mayroon ka ng prangkisa, legal ka na, pwede ka bang hindi kumuha ng linya, pwede ka bang hindi sumali sa tuda? Pwede guys. So yun lang yung aking obserbasyon dito sa aming lugar. Magtanong ka din dyan sa ibang bayan kasi yun nga sabi ko sa iyo, bawat bayan ay may kanya-kanyang ordinansa na ipinapasa ang sangguniang bayan kung ano yung mga patakaran sa pagkuha ng prangkisa. Kasi guys, mga katukod ang mga tricycle, nilalaman ko sa inyo yung mga linya at saka mga tuda,
hindi yan ina-allowed ng munisipyo. O, hindi ina-allowed ng munisipyo. Kasi individual yan, bawat samahan. May kanya-kanya silang samahan doon. Basta okay lang naman yung samahan nila. Minsan may mga bylaws silang ginagawa yung samahan. Pinapa-authenticate nila sa attorney yung mga bylaws nila, mga samahan. Pero basta walang problema, walang nilalabag na batas, okay naman yun guys. Yun. Kaya yung mga linya-linya ay hindi yun alam ng mga munisipyo, ng mga LGU. Kasi sa kanila, sa LGU o sa munisipyo, yung prangkisa lang ang kanilang ipinatutupad. Kung ano yung mga batas sa prangkisa, ay under pa rin tayo ng LGU. At ang nasusunod pa rin dyan, siyempre, ang nagpapatupad niyan ay yung mga enforcer, mga pulis, o di sa amin pulis, at saka enforcer, ano pang mga authorized na naninita. Kailangan meron kang may lisensyang driver, o may prangkisa. Yun lang naman ang importante, prangkisa. At saka kailangan hindi expired. Yun lang naman ang sinisita nila eh. Hindi naman sila naninita kung saan ka ruta. Kung saan ka na ruta o saan ka na tuda. Hindi nila sinisita yun. Hindi nila tinatanong ng mga enforcer kung saan ka pumipila, saan ka linya. Basta tigay may prangkisa, nakita nila doon legit yung prangkisa mo, hindi expired. Meron ka driver license at wala kang maging problema, namamasada ka lang, okay na yun, pasok. Yun naman ang importante yun guys. So yung linya, para maliwanag tayo, linya at tuda, yun ay yung katuda, ay katuda, kung magkakatricycle ka. Tricycle ang hanap buhay mo. So sana, nakakuha ka ng informasyon o kaalaman doon sa aking kwento ni Panuli, isang tricycle driver dito sa bayan namin. Kasi ako ay matagal-tagal na rin nang tayo nagka-tricycle. Namasada rin ako niya sa lungsod ng Muntinlupa. Ganon din ang patakaran. Para magkaroon ka ng linya, sasama ka doon sa isang pilahan. Magtanong ka doon kasi may mga opisyalis doon para ikaw ay legit na makasama nila, magi ka nilang katuda, magi ka nilang member, para magkaroon ka ng linya. Doon ka na lang pabalik-balik. Kung ikaw ay gustong mamasada ng pang-araw-araw, pero kung yun nga, gusto mo lang maging service at may prangkisa, yun, meron pa rin isang kwan doon, minsan naging problema. Service, meron prangkisa, ay kailangan ay pampasada ka nga kasi meron kang body number ay meron kang prangkisa. Kailangan ikaw ay public transport na mamasada ka. Pampublikong sasakyan na may prangkisa. So, ayun. Shoutout sa iyo guys sa nag-comment sa atin. Itatitle ko dito ay prangkisa at linya. Tuda. Shoutout guys. Salamat ng marami sa ating mga katricycle. Maghanap buhay ng maayos. Huwag kayong overprice sa mga pasahero. Kausapin ng maayos ang pasahero bago kayo umalis. Pag pumayag yung pasahero, pumayag yung driver, ay kailangan iklaro bago kayo bumiyahe kung malayo o medyo namamahalan kayo. Kausapin niyo yung driver para walang maging problema. At siyempre, ingat-ingat mga katricycle, mga katuda, mga kagulong sa pamamasada kasi tayo ay public. Pampublikong sasakyan. Isang pribilehiyo yun yung ating prangkisa na ating tinutubos o kinukuha, nire-renew sa mga munisipyo. So yun, guys. So salamat guys. Bye-bye. Thank you for watching at sana i-comment niyo dyan kung tama ako. So sabi ko kasi may kanya-kanyang patakaran ay bawat bayan ay. Kaya yun lang yung akin na i-share sa inyo. Dito lang yung sa bayan namin. Ewan ko sa bayan ninyo. Comment nyo na lang dyan guys. Salamat. Bye-bye. God bless. Mabuhay po tayo mga tricycle driver sa buong Pilipinas. Alright. Wow. Yes!